Okay naman. Okay, so lesson 1, last week, ano po lesson natin? Ano pong lesson natin last week? God, kung sino siya, tama po, no? Who do they say I am? Sino ako according sa kung ano ang sabi nila. So, susubukan po nating tapusin or talagang tatapusin natin tapos mag-i-initial po tayo ng lesson 2. Ready po tayo? Ready? Okay, sige po. Start tayo dun po sa sinabi. Sabi, who they say I am. Yun po yung tanong. Yung tanong po na yon is as a question, ay tanong ng relasyon. No? Pag tinanong, halimbawa, ano ba sabi nila sa akin? Halimbawa, ano ba sabi nila sa akin? No? Ganito ka daw ganito ka, ganito ka. Pero the next question is again, a question of relationship. About sa akin, ikaw, ano ko sa'yo? Sa pananaw mo sa'yo, ano ako sa'yo? No? That's a very clear question. That's a very clear direction ng ating pong pagiging Kristiyano ay hindi po relihiyon lamang. No? We might be a group, we might be a movement, we might be an organization, but more than that, you are here, sana, alam po natin, no, ikaw at ako ay nandito dahil sa relasyon sa Diyos. Kasi kapag po hindi dahil sa relasyon sa Diyos, matutulad po tayo dun sa, sa pananaw nila. No? Ano ako sa pananaw nila? Hindi po siya magiging relasyonal. Hindi siya magiging personal. No? Lalalimin po natin ngayon yung topic na yon as we move to the next lesson. Father, once more, be with us. Bestow upon us wisdom. Bestow upon us your presence. Because that's the only thing we need. Yung presensya mo na nagpapalaya, yung presensya mo na nag-aalis ng tanikala, na ng pulungan ng aming isipan. Lord God, magpalaya kang muli. At patuloy mo pong i-reveal, magpakahayag ka sa bawat isa sa amin, personally, kung sino ka nga ba. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Now, there are ways paano nga ba makikilala or paano nga ba natin masasabing totoo ang Diyos. Paano natin masasabi na ito ang Diyos ko? One way doon sa ating mga binabasa is through eyewitness. No? Eyewitness meaning nakita ng mata. Meron po ba ditong naka-eyewitness about Jesus? Meron po ba? Wala, no? Walang naka-eyewitness. Pero mayroong account na mayroong naka-eyewitness. Ang tawag po sa kanila ay disipulo. Okay po? Disipulo yung naka-eyewitness sa kanila. To the point, again, recall lang po natin, after po ni Jesus, yung pong mga nagpahayag ng patungkol kay Jesus, sila po ay disipulo tigasunod, pero nung nagpahayag sila, another level po ang tawag sa kanila ay after po ng disipulo, another level, apostol. Tama po. No? Para lang po makita natin yung distinction. Disipulo, no, nung nandito si Jesus tigasunod, pero nung sila po ay nagsimula ng nagpahayag ng patungkol kay Jesus, patungkol sa kaligtasan at kaharian, ang tawag na po sa kanila ay apostol or apostles. Malinaw po tayo doon. So one way is to eyewitness. Brother Arn, ibig sabihin, hindi pala tayo, dahil pala hindi tayo naniniwala kasi hindi naman tayo eyewitness. Tama po? Hindi tayo eyewitness. Pero here's the thing. Pag po nag-eyewitness, pag may eyewitness, o kaya ay, halimbawa, di ba may disgrasya dyan, ang tawag doon ay witness or eyewitness. Sila yung nagpapatunay nung nangyari. Tama po. Tapos pag dinala mo sa police o kaya dinala mo,
Tama po, ililista. Tama po. No, i-account. Ite-take po into account. That's why, yun pong mga eyewitness, nakasulat po. Kaya nga siya isinulat ng tao, huwag pagkamalian, no? Kasi baka, tao lang pala nagsulat niyan. Sa mga susunod nating topic, yung pag-uusapan na yan. Pero puntahan muna natin, pag eyewitness, isasalaysay mo, ide-detalye mo according kung paano mo siya nakita. That's why the Gospel of Matthew, Luke, Mark, and John, no, eyewitness. Kaya po isinulat in detail according kung paano nila na-witness. Yun nga lang, iba't ibang view. Kasi ibang mag-view si Luke. Kasi siya ay doktor, iba ang view niya. Detalyado siya pagdating sa mga when it comes to medical terms. No? Iba din ang view ni Matthew. Matthew is ano po si Matthew? Tax collector. Iba din ang view niya, iba din yung karanasan niya. No? Kasi imagine, si Matthew ay na-convert kasi he is one of those na sinabi ng mga Pariseo, nakikisama sa mga makasalanan sa mga maniningil ng buwis. Matthew is one. Bukod pa po sino po yung nagbalik ng 4 times? Tingnan, nire-review ko kung mga alam pa. Ayun po, si Zaccheo. Okay, hindi sa akin, kundi Zaccheo. Okay? Sa mga nakaget po, very good. No? Eyewitness. When there's eyewitness, there's an account. Kaya hindi pwedeng pasubalian lahat ng nakatala. Kasi may nakakita. And it was taken in account. Another eyewitness, or pag sinab mo yung eyewitness, hindi man siya naka-written, pwede po siyang, hindi po nakasulat. Ano pa po yung isang way? Verbal, no? Verbo. Okay? Parang ganito. Naku, nung panahon namin, alam mo ba, nung panahon namin ganito nangyari. Wala namang binabasa, pero, di ba, araw-araw, ulit-ulit. Ganun ba? Ulit-ulit. No? Ulit-ulit, nung panahon namin, ganito. Eyewitness sila, pero mouth to mouth na isasalin. Get po natin yon. Kaya hindi ulit pwedeng pasubalian yung lahat ng nasulat patungkol kay Jesus. Okay? So sa number 1, source, eyewitness, hindi po tayo pwede kasi hindi po tayo naka-witness. No? Next, na pwedeng maging source when it comes to knowing Jesus or knowing God is evidence. So 3 pong E, yung ngayong umaga. Evidence. Pag sinabing evidence, yan po yung makikita nyo in history. Kaya po lahat ng binabasa nyo, sino po dito sumubok ng binabasa niya or nakikinig pag Sunday, tas after niyang mag-take note, nire-research niya? Meron po ba dito? Nire-research niya yung lugar, may lugar bang ganito? Nire-research niya yung pangalan? Sino po nag-testing? Si Ate Malu? Wala, mga kapatid. No? Mag-aral po tayo kasi doon nyo po mapapatunayan yung tinatayuan at pinanampalatayanan ninyo o natin ay totoo. Huwag po kayong papayag na kung ano lang po yung sabihin dito, ay yun na lang. Try to research. Kasi mas mapapatatag nyo po, mas mapapa-firm up nyo po, mas mapapa-deepen nyo po, mas mapapaugat ninyo na totoo pala. Na kapag sinearch mo in history, ay meron nga palang King Darius. Meron pala talagang ganitong lugar. Meron palang Crete, meron palang Asia, meron palang ganito. Search the Bible by searching in internet. Okay po. So evidence. No, lahat po ng evidence makikita po ninyo through history. Brother Arn, boring kasi yung history. Totoo naman po, boring talaga ang history kasi tapos na yun. Pero mga kapatid, it's a challenge for all of us para lang
Hindi para lang. Para po talagang matatayuan ninyo. Hindi masasabi na, ay, ano lang naman yan, gawa-gawa nyo lang naman. Hindi. Even the history will tell that my God, that Jesus is Lord. No? Kahit history, evidence ng history, makikita po. Pati yung kultura nila doon, pati yung mga ritual nila doon, pag ni-research nyo po, totoo po lahat yun. Okay? So sa number 1, eyewitness, hindi tayo pwede doon. Sa number 2, evidence, ang meron lang tayo, history. Kaso hindi pa rin tayo ganong kasigurado. Kasi sometimes, nare-revise kasi yung history. Hindi naman natin mapupuntahan yung lugar. No? Yung iba siguro, may nakapunta na po bang Israel? Wala pa, no? So, hindi naman natin mapupuntahan yon. So, yung number 2, medyo, ano pa rin tayo? Hindi pa rin natin maibibigay na, ay, totoo to. Pero, in writings, the evidence are there. Pero itong pangatlo, this must be. Okay? Gumamit po ako ng strong modal. This must be, no? To all of us. It's a must for all of us. And that is by experience. You would know God by experience. So noon sila na eyewitness nila. Noon may ebidensya. Pero ngayon, wala man tayong, hindi man natin ma-eyewitness, hindi man tayo magkaroon ng ebidensya, pero God can still be experienced up to date, up to now. So kapag hindi natin nararanasan ng Diyos, paano natin siya masasabi sa iba? Remember, sabi nga ni Nelson, siya kasi bumaba, alam niya na galing na siya doon. So madali niyang sabihin. The same thing, uulit-ulitin natin. Hindi mo pwedeng sabihin, kumain ka dito, masarap dito. Tapos tinanong ka, nakakain ka na ba doon? Ay, hindi pa eh. Sabi lang ni, sabi lang ni kay masarap doon. Marami kasing nagsasabi. In trend kasi. Diba? Kaya dyan po tayo mag-iingat. Sa mundo na puno ng trend, sa mundo na pwedeng pikiin ang maraming bagay, ang dami pong pwedeng pikiin ngayon, no? We need to be analytical. Bawal po ang tamad. Huwag po basta-bastang maging paniwalain. Mabilis pong mag-create ng mukhang totoo ang mundo. That's why, yung pangatlo po, dapat, again, it's a must for us to know that we are serving, loving, we are really in the truth that is to experience. Oo, naranasan ko ang Diyos noong May, ganto, 19, ganto. Hindi po yun. No? Hindi po one-time experience lang ang Diyos na kilala ko. Hindi ko po alam sa inyo. Okay? Pero ang Diyos na kilala ko is not one-time experience. Dapat siya ay nararanasan bawat sandali ng ating buhay. Kaya pag tinanong, oo, naranasan ko noon, hindi lang po yun yung pinag-uusapan natin. Up to now ba nararanasan ko, nararanasan mo, nararanasan ng church natin yung totoong Diyos? Because again, babalik ako, who they say I am, and sino naman ako sa inyo. Relationship must be experienced. Walang masama sa naranasan natin noon. Oo, noon dati, ganon. Walang masama doon. Pero ang tinatanong yung ngayon, how am I? How are we? Diba? How are we? As a church, nararanasan ba ang Diyos? Sino nga ba ang Diyos? Okay po? So again, Jesus is the way, the truth, and the life. Paano mo siya mapapanindigan? Paano mo siya pinaniniwalaan? Paano mo siya kinikilala? Hindi lang kilala. Paano mo siya kinikilala? Yon ang magiging pundasyon mo
para din maipakilala mo siya sa iba. So wag muna tayong lumabas. Patatagin muna natin yung loob, no? Patatagin natin dito sa loob na yung pundasyon natin of knowing God, epignosis, dalawa kasi yun no? Epignosis, knowledge, isa pa, nakalimutan ko yung isa, by experience, no? You know by experience. Kasi pwede mong malaman ang isang bagay, mag-search ka, ay alam ko yan, nabasa ko yan. Naget niyo po yan? Naget natin yan? Narinig ko yan. Pero iba yung alam mo dahil naranasan mo. Clear po tayo doon? So I think ako personally, I would say or I would suggest, lahat tayo naranasan natin ng Diyos. Kaya nga tayo nandito. Ngayon, ang talong na lang at pagtatalunan na lang natin siguro, nararanasan mo pa rin ba yung Diyos na sinasabi mo? Totoo pa rin ba siya sa'yo ngayon? Ngayon na nakaupo ka dyan. Because again, relationship is a lifetime. No? Lifetime yan. Till death do us part. Kapartner mo ang Diyos. Now, transitioning to the next level ng topic natin, may tanong po ba muna sa lesson 1? Who they say I am? May tanong po ba? Brother Arn, ako may tanong. Kung wala po kayong tanong. Malalaman ba natin, makikilala ba natin totally? Natanong na rin to last time, pero sagutin natin last week na tanong to. Try natin ulit balikan at sagutin. Totally ba masasabi mo kung sino ang Diyos? Ito siya, ito siya, ito siya, ito siya. Pasimple ko pa yung tanong. Maikakahon ba natin, maihuhulma ba natin kung sino ang Diyos? Sino po? Opo. May mic po ba? Kuya B. Sige po, bago tayo mag-transition to the next. Mukhang hindi nyo pa po pala ako kilala. Para sa akin po, hindi siya maiikahon, ganon. Hindi siya maiikahon kasi Diyos siya eh. Minsan may mga bagay na gusto tayo, pero siya pa rin yung may full control. And siya pa rin yung may last say. Even if ito yung gusto natin, ito yung sa tingin natin, mabuti, sa tingin natin. Pero siyempre may mga imperfections pa rin po tayo. Pero siya na Diyos na perfecto and all-knowing, hindi po natin siya pwedeng, sabi nga ni Brother Arn, maikahon. Thank you po. Thank you po, Pastora. Sabi sa English, His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. Okay, thank you po. So yan din yung nasabi natin last week. Thank you po, Tay Joseph. Hindi po natin siya pwede maikahon, tama po mga sagot, dahil pag ikinahon mo ang Diyos, di ba magiging formula na lang siya. Okay? Kaya nga po siya, up to now, kailangan nararanasan mo siya. Pero hindi mo siya pwedeng, eto naman no, hindi mo siya pwedeng ilabas sa kahon ng kung sino talaga siya. Sige, hayaan muna natin mag-sync yun. Hindi mo naman siya pwedeng ilabas sa kahon na kung sino talaga siya. Kasi meron talagang characteristic ang Diyos na siya yun. Hindi mo pwedeng i-twist yun. Okay? Kaya nga po puntahan natin yung kwento ni Jonah. Ano pong dahilan ni Jonah? Bakit hindi po siya sumunod?
Tamad po ba siya? Takot po ba siya? Pahiram nga po. sorry. Next time po, mag-aayos tayo ng classroom para po talagang... Kasi, pag binasa natin doon pa lang sa Joshua, then Judges, kapag yung bansang Israel sumusunod sa Panginoon, binibless talaga sila. Pero once na tumalikod sila sa Lord, pinapalo sila ng Lord. So, kaya alam ni Jonas na kapag naging masunurin itong mga ito, yun namang parang natatakot siguro siya na masira yung credibility niya. Kasi sasabihin niya, magsisi kayo kasi ganito, parurusahan kayo ng Diyos. Biglang nagsisi yung hindi matutupad yung kanyang inihula. Opo. So, Lord, ganyan ka naman parang ganon. Kumbaga si Lord, hindi natin pwedeng sabihin na siya ay just lang na, or God of wrath lang. Kasi God of love din siya, full of mercy. Ganon. So, hindi natin siya talagang pwedeng ikahon. Amen. Thank you po. Sige po. Palikan ko si Ate Malu. Thank you, Ate Malu. Nay Ana Flor. Kasi po, nung una, ayaw sumunod ni Jonah kasi taga-Israel siya. Ang pinapupunta siya sa Assyria, nakalaban ng Israel. Kaya po siya tumakas. Okay po. So, in another way to view it, kaya siya tumakas kasi kalaban nila. Pero, in another way, in the verse, malinaw na sinabi, no, si Jonah kasi alam niya, kilala niya yung Diyos na mahabagin, tender heart, no, na kapag ito ay umalis o bumaling sa kanilang kasalanan, sila ay patawarin. Kaya ayaw yun ni Jonah. Now, why am I pointing that story? Yun po yung sinasabi ko na yung character naman ng Diyos ay hindi mo yun pwedeng ialis sa pinakakahon talaga niya. Meron talagang character ang Diyos at attributes ang Diyos na dapat kilala, alam natin at kikilalanin natin. Okay po. Pero again, hindi mo pwedeng ikahon ang Diyos kasi magiging formula siya. Hindi siya pwedeng parang gamot na, ay eto, gamitin mo kasi ito, ginamit ko nung ganito. Hindi pwede. Kasi personal nga ang Diyos. No? Personal. Parang gamot. Hindi ko rin pwedeng ibigay sa iyo yun kasi baka mamaya iba ang chemistry mo sa chemistry ko. Get po natin yon. Kaya nga, yung pangatlong E, para makilala mo ang Diyos, dapat bawat isa sa atin nagpapatuloy to experience who God is. Dapat nagpapatuloy to experience kung sino talaga siya sa buhay natin. Maliwanag po? Now, maraming relasyon ang hindi nagpapatuloy, namamatay, kapag po, yun, yung mga kanina, sa family, pag wala ng fellowship, do we fellowship with God? Nakikipag-relate pa ba tayo sa Diyos natin? Do we have fun with God? Do we communicate? In general, do we still communicate with God? O naman, pag prayer meeting, hindi yun. Hindi yun ang sinasabi natin communication. No? Every day of your life, do you communicate with God? Yung totoong communication. Kaya nga tayong mga Kristiyano, hindi tayo nagpe-pray ng prayer na formula. Get po natin yon? Kasi nga, relasyon. Walang formula na prayer sa mga anak ng Diyos. Kasi kung ano talagang laman ng puso, yun yung sasabihin mo. Because again, that's relationship. Maliwanag po? O, tanong, transition na tayo. Lesson number 2. Ayun yung magtanong, magtatanong ako ulit. Tanong po. O, ayun yung magtanong, ako magtatanong. Meron ba mga anak ng Diyos na mali pa rin yung pagkakakilala niya sa Diyos?
In another way to ask that question, meron pa bang mga anak ng Diyos o Kristiyano na hindi pa totally kilala ang Diyos? Sabi ni Ate Lynn, oo, pero hindi ko na pa sasagutin si Ate Lynn kasi alam ko yung lata niyang nagsasalita. Gusto na lang niyan umuwi. Sa totoo, no? Overload na rin yan. Sagot po sa tanong ko na yun, meron pa rin bang mga anak ng Diyos na hindi pa rin talaga kilala ang Diyos? Ito si Kuya Nelson. Oo, nakikita ko. Na-prophesy ko. Sa akin po, pag sinabi nating anak na ng Diyos, may relationship ka na sa Kanya. Opo, correct. So, bilang may relationship ka na at anak Kanya, hindi na po pwedeng hindi mo siya kilala. Okay. Yun ang simpleng sagot ko sa akin. Okay. Pwedeng hindi mo na siya kilala. Thank you. Sa Tibet. Thank you, Kuya Nelson. Opo. Pag anak ka ng Diyos, meron kang relasyon sa Diyos. Ang problema lang, hindi alam ng anak kung ano yung role niya bilang anak. Okay. Prodigal son, di ba? Correct. Hindi. Kasi kung ano ang tanong mo, Brother Arnold, Correct. kung totally kilala, may mga anak pa ba? Kung kilala niya talaga ang Diyos. Pag anak ka ng Diyos, kilala mo pa ba talaga ang Diyos bilang ama? So, one example nga po, yung prodigal son. Dalawa anak niya, alam naman ng mga anak niya na tatay nila yon, pero hindi ginagampanan yung pagiging anak o hindi niya alam talaga yung role and position niya as son. For example, nakakabata, alam niya, may mamanahin siya dun sa tatay niya kasi legitimate na anak siya. Yun naman panganay, alam niya, tatay niya yon, kaso hindi niya inalam na mabuti kung ano ba yung pwede niyang, yung mga rights niya as child ng tatay niya, as legitimate child ng tatay niya. Di po ba dun sa kwento, meron sinabi niya, nandito ako buong buhay ko, hindi mo malang ako pinagpatay ng guya. Di ba? Meron siyang ganong drama sa tatay niya. Kaso, kung mapapansin po natin doon, alam mo naman, anak ba't hindi hindi ginampanan ba't hindi mo in-enjoy yung pagiging anak ng tatay mo? Yun. Kung ba meron siyang something within himself na hindi niya na-experience bilang isang tunay na anak ng tatay niya. Nagkakagawa ng mic. Pinahaba mo, Sister Beth. Ang tanong lang meron pa ba bang mga anak na hindi nakikilala yung tatay niya? Parang ganun kasimple. Yes. Yes or no? Kasi kung hindi kilala pa nung anak, yung tatay niya, hindi siya babalik nung umalis. Okay. Correct. Kung ako po ang sasagot sa sarili kong tanong, meron pong mga anak ng Diyos na hindi pa rin talaga totally kilala ang Diyos. Isa ako doon. Bakit? Kasi nga, I am continually experiencing my God. At katulad din po, yun yung magiging sample ko, yung pong panganay na anak. Hindi niya kilala totally yung tatay niya, pero lagi niyang kasama. Diba? Sabi ng tatay niya, anak, hindi mo ko kilala. Lahat ng sa akin ay sa'yo. Sana humingi ka. Pero yung bunsong anak, kilalang kilala. Yung tatay. Kaya tama si Nelson, bumalik kasi kilalang kilala niya yung tatay niya. Na tatay niya, mabait sa mga alipin. Kung mabait ang tatay ko sa alipin niya, pinapakain, ako din. Now, why did I post that question? Mga kapatid, that's a warning for all of us. Maaari palang katulad tayo nung panganay na anak. We might be seen in the church. This is a strong statement for all of us. Pero I hope I will say this statement with love. Okay? This is a warning with love. Baka mamaya maging katulad tayo nung panganay that we are near the house pero far by heart. No? Na hindi natin totally kilala yung ama natin. Okay? Ang dami pong sample na ganyan. At even the Bible would tell, you are worshiping me, pero your heart is far
from me. Kaya it's a strong warning for all of us. And reminder, gentle reminder for all of us. Ang dami pong sample. Even Mary and Martha. Martha, akala niya, again, it's a good thing. Sabi ng verse, it's a good thing. Pero hindi niya kilala ng lubusan si Jesus. Martha, maupo ka. Diba? Ito gusto ko eh. Ito gusto ko. Okay? So mga kapatid, continually experience. Individual, tayo po lahat. Experience natin yung Diyos na kung sino yung Diyos natin. Clear po? Now, I'll be transitioning to the next lesson. Kung wala na kayong tanong. Sure? Wala nang tanong? Hindi na rin ako magtatanong. Yung kasi sa John, pagka tinignan natin sa John, yung relationship ng ama at saka ng anak, sabi doon, nakikilala ng mga tupa ko. John 10. Oo. Apo. Yung story noon, ang tinutukoy doon, yung talagang tunay na anak. Correct. Naintindihan ko naman yung sinasabi nyo. Pero kung ang tanong natin meron pa bang anak ang hindi nakakakilala sa kanyang ama? Kasi doon sa John, sinasabi doon, nadidinig, sumusunod. So ang sagot ko kanina wala nang Correct po. Yun yung point ko. Yes. Okay. Na kung ang tanatanong natin is, anak, between ng anak, tsaka, kaya nga naging anak kilala siya. Yun yung aking pinupunto naman. Correct po. Andun lang po sa tanong kanina ay, yung word siguro na, Kaya nilinaw ko naman yung Yes, may tama confusion po. kasi pag anak naman, yung panganay po, kilala naman niya yung tatay niya. Hindi nga lang totally. Yung word kasi doon sa tanong, totally. Kaya tayo, babalik tayo, kaya nga yung third experience. Kasi nobody can totally say na ito ang Diyos. No, kaya patuloy siyang i-experience. Tama naman po yun, Kuya Nelson. Lahat ng anak ng Diyos dapat kilala siya. No? Pero yung the word totally, marami pa rin po tayong dapat maranasan patungkol sa Diyos. Okay po. And sige, Kuya Ate Malo, bago yung ikaw, tutuloy ko lang yung sinasabi ko. That's why tingnan niyo po si Jesus ha. Si Jesus na yon. Pero continually asking the Father, no, ito nararamdaman ko pwede bang wag na lang to? Pero kino-communicate niya kasi tuloy-tuloy pa rin yung relasyon nila ng Ama. Ate Mal. Bakit merong mga anak na hindi kilala yung ama nila? Kasi, like yung, ang ganda nung message kanina, baka hindi sila nag-uusap. Baka Correct. wala silang fellowship. Correct. Wala silang fun time sa isa't isa. Correct. Kasi, before, for so long, sample ko na lang yung sa sarili ko, no? Nagkaroon ako ng separate ng family, di ba? Naka-separate kami. Yung mga nakikita ko sa nanay, tatay ko, hindi ko na masyado naintindihan. Hindi ko na sila naiintindihan minsan. Pero ngayon, na bumalik ako dun sa bahay namin, unti-unti nauunawaan ko. Diba? Kumbaga, yung relationship siguro merong mga anak na sobrang walang pakialam dun sa tatay nila, kaya hindi sila masyado nagkakilala. Kumbaga to, literally. Ganon din sa Lord. Minsan kasi sinasabi lang natin na Christian tayo, pero hindi naman tayo nagpe-pray. Hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So masyado tayong malayo sa ating Panginoon, sa Diyos, sa God natin. Okay po. Hindi pa umiwalay sila dahil sumunod po sila sa Diyos na live and cleave. Yan po yung... So, yan po, no? Ngayon, kung familiar kayo sa iba pang mga movement, ngayon po ay may tinatawag na Father Heart Movement. Meron pang talagang binabalik nila to the heart of the Father. May mga ganyan po teaching ngayon na kumakalat. No? And talking about the movement, no? Ito pa po yung mga pag-uusapan natin in the next topic lesson. Kasi mayroong nagsasabi na, si Jesus, leader lang naman niya ng rebellious movement Meron po niyan. Search your history. Nasasabihin,
ano lang naman yan, leader lang naman yan ng isang movement. Totoo naman, leader ng isang movement, no? Pero hindi rebellious movement. Rebellious in a way na lumalaban sa pananaw nila sa gobyerno, pero not really, no? Kaya nga pinagbayad pa rin niya ng tax eh. Ngayon, yan yung lilinawin natin. I will end with this statement and I'll transition kapraso sa lesson 2. Okay, hindi muna tayo kasi 15 minutes na lang. I'll transition to lesson 2. This is my last statement when it comes to do I know Christ? Do they know Christ about me? Sabi nung isang napakinggan kong reel o dun sa FB, sabi, why are you not being a Christian? Bakit hindi ka pa rin nagiging Kristiyano? Masakit po tong statement na to, sabi nung sagot. Kasi wala pa akong nakikitang Kristiyano eh. I haven't met a Christian. Dalawa lang reason niya. Yun yung unang reason. Kasi wala pa akong nakikitang Kristiyano. Kaya hindi ako nagiging Christian. Pangalawang reason niya, alam niyo pangalawang reason niya? Pangalawang reason niya, kasi nakakita ako ng Kristiyano. I have met a Christian. Kaya hindi pa rin ako nagiging Kristiyano. Ang sakit. Doon po sa mga nakakuha, uulitin ko. Tinanong, bakit hindi ka pa nagiging Kristiyano? Dalawa po yung sagot ng tao. I haven't met, wala pa akong nakitang Kristiyano. Pangalawa, kasi minakilala akong Kristiyano eh. Which of the two ay masakit? No? Masakit na wala silang makitang totoong Kristiyano. At masakit din na nakakita nga sila ng Kristiyano pero hindi naman na-represent yung ama nila, kaya ayaw nilang maging Kristiyano. Sad truth. Nung reel na yon. Sabi ko, ang sakit naman itong reel na to. Ang sakit. Now, how do they say who I am? Paano natin pinapakilala ang Diyos ay kung paano natin siya kilala at kinikilala. Kaya po mga kapatid, hindi po pwedeng hindi tayo nagbabasa ng Bible kasi you would know God by reading the Word of God. Meditating on it day and night. Kaya nga, uulit-ulitin ko po namin, huwag po tayong masanay, huwag po tayong maging komportable na yung Bible natin o ang salita ng Diyos ay naririnig lang natin kapag linggo. Okay? Hindi po tuwing linggo lang ang pagiging anak ng Diyos. Maliwanag? Now, transitioning to lesson 2. Ito pa po ang isang discussion. Ang sabi, sige, Diyos yan, pero patay naman Diyos nyo eh. Nasaan siya ngayon? Nasaan ang Diyos ngayon? Patay naman siya. Paano natin sasagutin yon? Wala naman kayo pinagkaiba sa amin eh. Kami, may rebulto. At least may figure kami, nakikita namin. Kayo, wala. Patay naman yung Diyos nyo. O paano po natin sasagutin yon? Ulit, papalalim po tayo, kaya kailangan po nating talagang mag-notes. Makakalimutan po natin lahat to pag hindi po tayo nagno-notes. Malibang bigyan po namin kayo ng module. Meron po ba makakasagot pag gano'n ang tinanong sa inyo? Patay naman yung Diyos nyo eh. Patunayan nyo ngang Diyos talaga yan. Patunayan yung may pinagkaiba yan sa sinasamba namin. May makakasagot po ba? Nasaan yung mic? Naku, tumahimik na. Umepekto na ang sopas.
Bukod muna kala Ate Malu. Bukod kala Ate Malu sa akin, Nelson. Baka may ibang sasagot. Bukod din kay Ate Beth. Paano nyo sasagutin, o sa mga kabataan, paano nyo sasagutin na ang Diyos nyo ay patay naman yan eh? Wala naman yung pinagkaiba sa sinasamba naming kahoy o metal o ginto. Pareho lang yan. Patay naman ang Diyos nyo. Paano kayo sasagot? Tinuturo po si Ate Este. Ate Este. Ate Este, sorry, tinuturo po. Sasabihin na buhay ang Diyos ko. Sasabihin ko, totoo naman na namatay ang si Jesus. Pero after 3 days, nabuhay siya at umakit sa langit bilang Diyos. Nakita nyo po? Hindi, nabasa ko Nabasa nyo sa po? kanyang salita. Sino po nagsulat nung binasa nyo? Sabi sa John 1:1-4, sa simula pa'y naroon na ang salita, Ang salita yan. kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Nilikha niya ang lahat ng bagay at walang nalika na hindi sa pamamagitan niya. Amen. At mula sa kanya ang buhay at ang buhay ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Thank you po, Ate Este. Sige. Sasagot na po si Diyos. Okay lang po. Alam nyo, tayo na yung mismong mag-practice dito. Yung kumbaga, tayo na yung kabahan, dito na tayo manginig, dito na tayo mangatog. Okay lang po yan, Ate Este. Very good. Dito na tayo mangatog, kaysa po paglabas natin, hindi man lang natin masagot yung mga tanong. Hello. Ako, Kuya Jun. Looking back in our previous lesson, Kuya, Apo, go. we have head knowledge, heart knowledge. Correct. Looking back with those two, masasabi mong patay, masasabi mo ring buhay yung Diyos mo. Kung judging with our head knowledge o talino mo, kung magbabasa ka ng Bible, masasabi mong buhay pa ang Diyos mo sa pagbabasa o sa talino mo. Amen. Pwedeng namatay siya, pwede ring nabuhay siya. Ay, pwedeng buhay siya pala, hindi sa nabuhay. Kung looking back naman sa heart knowledge mo, masasabi mo rin na patay siya, pwede ring buhay siya. Thank you, Kuya Jun. Okay po. Sige. Ngayon, pwede na pong sumagot sila, Ate Malu. Kung kayo po, kung meron po kayong... Ayan, si Sister Nix. Iyon, ang sasabihin ko lang, sa isip ko, sa puso ko, sa buhay ko, buhay siya. Amen. Kasi nararamdaman ko siya, Amen. nararanasan ko siya sa buhay ko. Amen. Tumutugon siya sa mga dalangin ko. Kaya nararanasan ko, alam ko naririnig niya ako. Yun, Amen. buhay siya. Simple, di ba? Simple. Brother Rex. Hindi ka na pumunta dito sa harap, ha? Ayaw mo na dito. Siguro po yung pag sinabi po sa atin na ganun. Kasi talagang naranasan ko to eh. Asawa ko Katoliko. And father and mother niya, all of them are Catholic. And I'm a Christian na piniling mapangasawa yung Katoliko. But paano nangyari na nakakasama ko yung asawa ko dito? It is because of my belief to Jesus Christ. Right? Kasi ang nangyari dyan is testimony ng buhay ko eh. So paano mo maipapakilala sa God sa kanila na hindi patay ng Diyos niyo eh. Kami nandito. So sa buhay ko. Amen. Ganito po ako dati. So sabi ko sa kanila,
ito po yung buhay ko dati. Though matagal na kaming Christian, nawala ako sa pakikinig ng salita, naging ganito yung buhay ko ulit, napasama sa sanglibutan, diba? Tapos nakinig ulit ng salita ng Diyos, nakabalik, then ito na ulit ako, binago ko ng Diyos. So buhay yung Diyos. Amen. Kasi yung Lord nagbabago ng buhay. We cannot change ourselves. It's only God. Amen. Yun lang po. Okay. At I think ayun na, simple lang nung sagot, no. Sabi nga ni Ate Este, ni June, sabi ni June, no, there's a head knowledge and there's a heart knowledge. And ang linaw nung sagot ni Sternitz and Brother Rex, no. Ang Diyos ko buhay dahil ito yung katunayan. Binagong buhay at binabagong buhay. Kaya buhay yung Diyos ko. Ikaw, ano na ginawa sa'yo nung kahoy at saka nung metal? Binago na ba yung buhay mo? Kasi kung binago yung buhay mo niyan, sige, Diyos din yan. Pero ako, Diyos ko buhay dahil nagbabago siya ng buhay. Pero kung pupuntahan ko ngayon yung head knowledge na sinasabi ni June, kailangan po nating mapatunayan sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng yung buhay lang natin, no? Kasi yung buhay lang din natin kakapusin. No? Kakapusin po. Pero ito yung bunga dapat ng buhay na Diyos. Kaya nga yung kaninang lesson, dapat kung kilala talaga ang Diyos, nakikilala din siya sa buhay natin. Kasi yun ang totoong buhay na Diyos. Okay? That's heart knowledge. Nagtatransform. Pero kailangan pa rin po nating magkaroon ng epignosis. Kailangan pa rin ng mayroong head knowledge. Kasi kailangan mo pa rin siyang idepensa. Maliwanag? Hindi ng sarili natin. Okay? Hindi ng sarili natin. Ng salita ng Diyos. At babasa po tayo. Babasahin lang muna natin ngayon. Dito tayo magtatapos. Itutuloy natin. Para po Lunes hanggang sa susunod na pagkikita natin, aralin niyo po yung babasahin natin. We'll be reading in Matthew 27 to 28. So ito po yung last chapter ng Matthew. Dito din natin sinasabi yung Great Commission. Dito din natin sinasabi na we are disciples of Christ. Pero ano ba muna yung pinaninindigan at tinatayuan natin? In Matthew 27 verses 57. Kung nandun na po kayo. Matthew 27:57 hanggang Matthew 28. Tugon po. Hanggang dulo. Kaya po magbabasa tayo. Ito po yung magiging ending natin. Pero the lesson 2, alam nyo na po yung lesson 2 natin kung ano? About, sa tingin nyo, anong title ng lesson 2 natin? Apo, kung buhay ang Diyos or the resurrected Christ. No? Hindi pwede, kasi yung resurrected Christ, lagi lang yan natatopic kapag palaraw, no? Pag Resurrection Sunday. Pero dapat yan, alam ng bawat isa sa atin na ang Diyos natin ay buhay. Hindi lang tuwing mahal na araw. Ando na po kayo? Babasa po tayo. Medyo mahaba po ito, kaya make sure may Bible po kayo. Matthew 27, tapos isang chapter, 28. Basa na po ako. Matthew 27:57. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Christ. So malinaw po, Joseph, mayaman, okay po. Gabi po siya, umalis, pumunta, later makikita natin. Pero ang isang pinakamahalagang description ni Joseph, siya ay disipulo ni Kristo. Okay po, disciple of Christ. He went to Pilate and asked for the body of Christ, of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. Alam niyo, ang ganda nito, no? Pag titingnan niyo mga kapatid, at talagang may say ang mayayaman. No?
Wala kailangan talagang minsan kailangan may yaman, no? I'm not teaching prosperity gospel, no? Baka mamaya ay mas stoned to death ako dito. Ang tinuturo ko lang po ay yung praktikalidad ng katotohanan na tingnan nyo po, no? Kung hindi may disipulo na Joseph yaman na mayaman, no? Hindi nakuha yung body ni Jesus Christ. I just want you to think about that. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud and laid it in his own new tomb. Grabe. Talagang special, no? Linen, pag sinabi pong linen, tapos dito, clean linen. Kita nyo po yung ginamit kay Jesus, hindi kung ano-anong basahan o clean linen. Tapos saan po siya nilagay na tomb? Sa bagong tomb, hindi po sa gamit na, no? Hindi po siya yung parang yung tomb natin ngayon, yung libingan. May isang nakalibing, pwede pa another fresh body. Hindi, new tomb. I want you to realize this. Kung tayo ay disipulo ng Diyos, no? We give God the best. Pero hindi tayo magdi-deal with that. Anyway, gusto ko lang makita po ninyo. And laid it in his own tomb, new tomb, which he had cut in the rock. And he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Kinumpleto po ni Joseph yung kanya pong serbisyo sa Diyos. Okay? Kinumpleto po niya. I want you to take note. Ano po yung ending bago siya umalis? Ano po ginawa ni Joseph? Tinakpan, pinasaraduhan. Ano pong ginamit na adjective? Dito kasi may ginamit na adjective. Anong klaseng bato? Great stone, malaki. Okay, malaking bato. Get po natin yon? Kasi importante po lahat ng detalye na yon with our topic. Now, and he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were there sitting opposite the tomb. So si Mary Magdalene at iba pang Mary ang pangalan. The next day, so ito po ay patay na si Jesus. Okay po, itong binabasa natin. Patay po si Jesus, binabasa krus, kinuha po yung katawan niya through Joseph. Yung katawan po, hindi binurol, kinuha, inilibing dun sa tomb. Okay po. The next day, bibilang po kayo the next day, that is after the day of preparation, the chief priest and the Pharisees gathered before Pilate and said, Sir, we remember how that impostor said, while he was still alive, after 3 days I will rise. So, nakikinig naman pala itong mga Pariseo na to, no, sa sinasabi ni Jesus. Kaso ang pinapakinggan nila is something na pwede nilang ibato pabalik kay Jesus. At saka makikita natin, takot talaga silang yung mga Pariseo kay Jesus. Kaya nga, sinigurado nila, pumunta sila ulit kay Pilato. Now, I want you to realize another thing. Richness is something that we can use. Joseph, mayaman, pero ginamit sa tama. Eto, another thing. Mga Pariseo, mga may kapangyarihan, pero hindi ginamit sa tama. No? I just want you to realize those things, practical things. So pumunta po itong mga Pariseo kasi sa takot nila. No? Gusto nila makasigurado. Sabi kasi nitong Jesus na to, babangon daw siya after 3 days. So kailangan natin masigurado. Baka mamaya ay anakawin yung kanyang katawan. Now, look at the minds of these Pharisees. Kita niyo yung pag-iisip nila? Buktot. No? Nagtatanim ng pollution sa isip ng iba. Oh, Pilato, baka mamaya nakawin yan. Naku, mas matindi pang mangyayaring movement. Kapag nanakaw yung body ng Jesus na yan, mas marami pa ngayon kikilala sa kanya. No?
Now, that's another thing. If we are Pilate and we are taking up an office or a position, ingat din tayo. Kasi namamanipulate tayo. Kita niyo po si Pilato, ilan na nakamanipulate sa kanya. No? Kasi not taking stand sa office niya. Now, ito yung ginawa nila ng mga Pariseo. Therefore, order the tomb to be made secure until the third day, lest his disciples go and steal him away and tell the people, he has risen from the dead, and the last fraud will be worse than the first. Pilate said to them, you have a guard of soldiers, go make it as secure as you can. So si Poncio Pilato talaga, madaling, lagi siyang hugas kamay, no? Tingnan niyo po yung kwento, hugas kamay pa rin siya. O sige, bahala kayo. Mayroon naman kayo mga soldier ng sarili nyo, di ba? O di pa bantayan nyo sa soldier nyo. Basta yung soldier ko, hindi magbabantay dyan. Ang magbantay dyan, soldier nyo. Yan si Pilato. No, walang paninindigan. Walang hugas kamay lagi si Pilato. Now, so they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. O take note nito, kanina, stone. Okay? Tinakpan. Stone. That's first S. Pangalawa, seal. Sinelyuhan. Okay? Parang yung sa takip, yung seal, ganun po ang ginawa. No? Selyado. Now, pangatlong S. Set guard. May stone na, may seal na, may set of guards pa. Get niyo po yung sitwasyon? So madali naman tandaan iyon. Now, doon natin mapapatanong na, paano pa nila masasabi na ninakaw? Yan yung mga susunod nating topic. Ulit magbabasa lang tayo para meron na tayong pundasyon next time na mag-meet po tayo. Okay? Tuloy po natin. Chapter 28. Now, after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, wag po kayong malito. Pag po sinabi kasing Sabbath, in their culture, that's Saturday sa atin. Kaya nga po ang first day of the week sa kanila, Sunday. Okay po, doon po sa mga hindi familiar. Sa kanila po, ang Sabbath po ay Saturday. Specifically, starting po ng 6 p.m. ng Biyernes sa atin. Ganun po ang counting nila. Yun po kasi ang oras nila. 6 to 9, first watch, 9 to second watch, ganun po ang counting nila. Ang first day po ng week nila, Sunday. Okay? Pero hindi yun yung topic. At least meron lang po tayong specific na alam patungkol sa counting ng Bible. Now, after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. So imagine niyo po yung picture, ni-roll back yung stone, naupo sa stone yung angel. Nasa na ngayon yung mga gwardya? Tingnan natin. Tuloy natin yung pagbasa, Tuloy natin yung pagbasa. Verse 3, his appearance was like lightning and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. No? So hindi na nakatakbo siguro sa takot. No? Imagine ba naman kasi na yung stone na ilang tao siguro yung nagro-rolyo, pero ito bigla na lang na-roll out, no? Na-roll back. But, verse 5, but the angel said to the women, tingnan niyo po yung mga character dun sa sitwasyon may set of guard. The next day, pumunta po sila Mary, Magdalene, and the other Mary. Sila po yung mga audience. May audience po at that moment. Okay? Pero kinausap, yung sila, sino po kinausap? Si Mary and the other Mary. Hindi po kinausap yung mga guard. Kasi nga, wala na, frightened na sila. No? Saka hindi naman sila yung maghahatid ng balita. Now,
But the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay." So, pinapasok. O eto, tingnan nyo, sa loob. Hindi lang sa labas sa loob. Tingnan nyo. Pinapasok sa kuweba, pinapasok sa tomb. Tingnan nyo, wala talaga dito. Wala na dito. Then, verse 7 po. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. You will see him. See, I have told you. So may instructions po kala Mary and the other Mary. No? Tingnan nyo, wala na dito. Tapos, go ahead. Puntahan yung mga disipulo niya. Magkikita kami saan? Sa Galilee. No? So, search nyo yung Galilee. Saan ba yun? Search nyo din kung totoo bang may Galilee or Sea of Galilee. Verse 8. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy. Magkaiba nga lang sila. Yung mga gwardya, ang meron lang sila, takot. No, fear lang. Pero sila Mary, may fear pero may great joy. Bakit kaya? I want you to go deeper. Bakit sila nagkaroon ng great joy? Because ano. Sige pa. May hope sila. Okay. Pero I want you to take note of this. Kaya sila nagkaroon ng great joy. Balikan po natin yung verse, verse 7. Then go quickly. Hindi pala. Sorry. Be afraid. Verse 5. But the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified." Alam nyo, very good. Thank you, Brother Rex. We find great joy if we will continue to seek Jesus. Sa totoo lang, patay na yun eh. Kung pupuntahan pa. Naget nyo po? Pero Mary and the other Mary seek Jesus. And after seeking Jesus, what they did find? Joy. Great joy. Kaya ang mga anak ng Diyos, dapat laging may great joy after seeking Jesus. Kaya dapat paglabas ng church, after seeking Jesus, dapat merong great joy. No? Every day dapat may great joy if we are seeking Jesus. Anyway, that's a simple exhortation of that verse. Okay, then go to the Galilee. Verse 9, and behold, Jesus met them and said, "Greetings." And they came up and took hold of his feet and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." So nagpakita na po si Jesus. Okay po. Ang tanong, nung yumukod, nag-worship, itong mga ito, pinigilan po ba ni Jesus? Hindi. No? Hindi. Unlike kasi doon sa Acts, pag bumasa na po kayo sa Acts, may nagpayuko kay Peter, no? Magkikalapab. Pero sabi, teka, pare-pareho lang tayong tao. No? That's why worship really belongs to God. No? Malinaw na malinaw po yan. Patapos na po tayo, babasa lang. 11, while they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priest all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, "Tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble." So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. Up to this day. Kaya yun po yung pinaniniwalaan nila. Na hindi, ano naman yan fraud yan. No? Hindi totoong nabuhay yan. Ninakaw lang ng mga disipulo nila.
Kaya nga ulit mga kapatid, up to this day, they don't believe in Jesus. They just believe that Jesus is just a man, a prophet, pero hindi siya yung Messiah. They are still waiting for a political king na magsasalba sa kanila. Babalikan po natin yan, pero take note, nag-spread ng rumor ng maling balita itong mga kalaban ni Jesus. Nababayaran po ang maling balita. Pwedeng bayaran yun, yung maling balita. Pero bakit naman pumayag yung mga gwardya? Hihimayin natin yun sa mga susunod. Sa next natin bakit naman pumayag yung mga gwardya? Kung kayo yung gwardya, syempre, later, malalaman natin yan. Ilang verses na lang po. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Okay? They worshipped him, but some doubted. Some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So yan po yung susubukan nating himay-himayin. Teaching pa rin po tayo. Ay, wala. Ano po ba yung may next week? Hindi po. Meron pong in-announce kanina. Secretaries. Okay. So pwedeng okay. So may discipleship class pa rin po tayo next week kasi hindi naman po, first and second naman po ang teaching. So hanggang next week po. Yan po yung magiging pundasyon natin of the resurrected Christ. Na ang Diyos natin ay buhay. Okay po. Yan po yung hihimayin natin. Now, I want you to see, lastly for me, sabi doon, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Take note hindi ba kayo nagtataka? Wala pa pong, hindi pa ganong manifested ang Holy Spirit that time. Kasi hindi pa recent, hindi pa ascending. So, talagang magtataka, I just want you to realize, pag ganito po mag-aral, kulang po 1 oras pag nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Sabi, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Siguro, paano yun? Anong Holy Spirit? Even in Acts nga they don't know about the Holy Spirit pa. Ang alam lang nila hanggang kay John the Baptist. Kaya nga nung si Paul kinumpleto nila about the Holy Spirit. That's in Acts 17. Basahin niyo po. Now, I want you to realize that. Mga disciple, sinabihan, inutusan, Holy Spirit, ano yun? That's why po, nung bumalik po si Jesus, ilang araw pa po siya? Ilang araw pa? 40 days. Nagturo, nagpakilala ng mga dapat pa nilang gawin. Okay po, kaya huwag kayong malito. Masakit na ulo ni Nay Ana. Totoo po yun, masakit po sa ulo mag-aral ng salita ng Diyos, pero mas sakit po sa ulo kapag wala po tayong alam sa salita ng Diyos. Okay po, sumakit na yung ulo natin nang may nalalaman tayo kaysa po sumasakit yung ulo natin na ano ba yung pinag-uusapan, di ko malaman. Okay po, so see you next week, God willing. Yan po yung pag-aaralan natin. Matthew 27:57 hanggang Matthew 28. Tanong po. Tanong. Affirmation, confirmation. Tanong. Wala nang tanong. Let's pray. Kasi marami pang magpa-practice. Sorry, Kuya Vil.
Father, we thank you once more that you met us. You met our minds. You met our hearts. You met our spirits. And I pray for each one of us, let this meeting, God, let this meeting of minds, meeting of spirits and hearts, God, expand in this place, in this church. And God, be glorified na sa ginagawa namin na to, na-expand yung kingdom mo here on earth. Na-expand yung kingdom mo in our hearts, in our midst, in this church. God, thank you. And I pray, God, it will never remain in our minds only. Let it not be head knowledge, God, but let it go down to our hearts. Let it go down to our spirits, that it will bring transformation of lives. Thank you, God. Thank you that you are our almighty and resurrected King. All these things we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Amen.